pinasasagot ng DNR si Mayor Baste regarding this no sa ganung pagtatapon ng basura, and I think pati ibang mga nagtatapon doon kasi syempre order ho ito eh. Ngayon, so tayo ho'y makikibalita kay Attorney Norlito Ineran. Okay? Si Attorney Ineran po ay Assistant Secretary for Legal Affairs, Enforcement and Human Resources and Field Operations for Luzon ng DNR. Okay? Kausapin natin siya. Attorney Norlito, sir, magandang umaga po. Salamat sa inyong pagpayag sa paghuntahan po natin ngayong umaga. Good morning! Yes, magandang umaga sa iyo, Sir Ricky, at sa inyong mga tagapakinig. Isang makalikasang umaga po para sa ating lahat. Opo, dahil nga ngayon ay Philippine Environment Month. Ano po, Attorney? Opo, so kami una, makibalita muna kami doon. Tama-tama, dahil marami din akong ibang mga makikikumusta sa inyo. Pero unahin natin yung sa Davao. Ano pong sitwasyon ngayon? I understand, pinasasagot po si Mayor Baste dito ng within 5 days, kung hindi ako nagkakamali, doon sa kanya naging aksyon na yun, na pagpapatapon ng basura sa harap ng DNR office doon. Ano hong latest dito, Attorney? Yes, tama po yan, Sir Ricky. At yung ating order na yon ay binigay natin sa kanya noong June 15. At binigyan po natin siya ng 5 days within which to submit his explanation. At matatapos yung 5 days na ito ngayong araw, and we're expecting that the Office of the Mayor will provide us the needed explanation. Ano ho bang kwan nito? Bagamat nagbigay na ho ako ng background kanina rito sa mga initial report, pakikwento nyo nga ho ng mabilisan din lang. Ano bang, yun ba talaga ang origin po nito, itong nag-collapse na landfill na ito? At nag-trigger din ng inyong suspension po dun sa operation. But because parang to my mind, hindi din naman kayo basta-basta mag-o-order ng suspension ng landfill kung walang alternative, because that would mean talagang yung waste collection will be very problematic. Yes, tama po yan, Sir Ricky. At bago natin isuspend, in fact, bago yung incident nung May 20, ay nagkaroon na ng mga notice of violation. Nag-issue na po tayo at pinapasunod natin ng ating LGU na gawin yung mga mitigating measures kasi nakikita natin na parang tumataas na po yung gabundok na basura at gusto nating maprotektahan yung ating kababayan. At nung nangyari nga yung insidente at may mga nasawi unfortunately sa ating mga kababayan, yun po yung una nating ginawa, which is to suspend. Kasi malapit sa mga kabahayan eh. So ang fear natin na baka mas lumala pa ang sitwasyon kapag hindi muna natin temporary i-suspend yung operation. And doon sa pag-suspend natin, regular naman po yung pakikipag-usap natin sa ating LGU, ano yung magiging alternatibo, saan ilalagay muna pansamantala yung mga basurang makukolekta galing sa syudad. Yes. At na-identify natin yung dalawang temporary sites doon po sa Panabo and sa Santa Cruz. And in fact, yung ibang mga trucks ay nakapila dun sa ating landfill at naghihintay na pahintulutan natin na makapasok ulit sila. But hindi po natin nagawa ito agad-agad kasi nga yung mga pag-iingat at measures yung ating gustong makita. So siguro nandun na yung frustration din ng ating LGU dahil medyo may kalayuan po ang Panabo at talagang nan-disrupt yung operation ng garbage collection ng Davao. Kaya nagkaroon ng ganitong action siguro ang ating mayor. Kaya ang gusto lang natin is magpaliwanag siya at mabigyan tayo ng clarity. Bakit ba ginawang temporary waste collection facility or point ang ating opisina? When in fact, sa ating batas, sa RA 9003 or Ecological Solid Waste Management Act, pinagbabawal ang pagtalaga ng mga public spaces, lalo-lalo na yung mga opisina ng gobyerno, bilang isang temporary collection point. Yun. Opo. So kumbaga, initially, nakakakita kayo ng paglabag sa batas dito. Oo. Tama po yan. Kasi nga, ang ating LGU sa batas po, sila ang primary government agency na nagpapatupad ng ating RA 9003.
Ang DNR po, ang role namin is to give technical advice. Yun. But of course, doon sa batas, nakalagay din doon that ang DNR Secretary can enforce yung ating batas. Pwede siyang mag-enforce. In fact, may visitorial power ang Secretary doon sa ating mga facilities. Kaya kung may mga nakikita tayong paglabag, ay pwede naming i-call out yung ating mga partners and other stakeholders. Opo. Attorneys, yung inyong regional director, si Executive Director Mercedes Dumagan, siya yung nagbigay din ng 5 days, ano po, nag-issue basically. And then may mga report din ng parang nagsampa ka ng complaint doon sa mga may-ari ng sasakyan na nagdump po ng mga waste doon. Tama ho ba ito? You already filed complaints? Yes, Sir Ricky, tama po yan. Nakita kasi ng ating CCTV at ng ating mga security guard sa ating opisina yung mga nagtatapon ng basura. Ayun. Kaya agad nila itong sinisita. And yung iba agad umaalis kaya hindi makuhanan. But we've identified so far several vehicles nakita dun sa CCTV and na-trace natin sa LTO kung sino yung mga may-ari ng sasakyan. Yun ang ating pinursu kasi pagdating po sa dumping of bulk waste sa hindi tamang lugar, ito ay criminal offense ito. May kasamang pagkakabilanggo kapag mapatunayan sa korte na nagawa nila itong pagtapon ng basura Opo. sa hindi tamang lugar. At itong mga sasakyang ito, mga pribado ito na pag-ari? Yung isa na nakuha na namin ng CCTV, private. Okay. Pero may nauna sa kanyang nag-dump na truck na yun ang hindi malinaw sa CCTV, yung plate number. But patuloy yung aming pag-iimbestiga kung ito ay isang pribado or isang government vehicle. Alright, sige po. So sa ngayon, anong sitwasyon dito, attorney? Kasi, kumbaga, standstill. Ganun pa rin ang, kung hindi ako nagkakamali, habang nag-uusap tayo ngayon, ganun pa rin ang kondisyon, no? Wala pa rin, kasi sabi nyo, kung nag-coordinate na kayo, at parang pakiramdam nyo, nalalayuan siguro yung sa Panabo kaninyo na kung doon gagawin yung pagtatapon ng basura. So may may kasunduan na ho kayong nabubuo rito? Kumbaga habang pinasasagot nyo ang alkalde at iniimbestigahan pa ho nyo ito further? Yes, continuous naman po yung ating pakikipag-ugnayan sa LGU, Sir Ricky. At lagi namin silang pinapaalahanan ano yung mga next step natin moving forward. So ngayon nga, nung June 17, nagkaroon ng opening dun sa bagong cell na kung saan pwedeng pagtapunan. Kahapon po, permanently pinasara na namin yung old cell nila. Okay. Yung dating sanitary landfill. Kasi nga hanggang 16 lang yung binigay naming palugit sa kanila and they have to open a new cell. Kasi punong-puno na talaga yung dating cell nung sanitary landfill. Kaya in-advise na namin na wag na sanang magtapon doon. So kahapon, nagbigay na kami ng order na permanently close and should cease from operation except dun sa mitigating and rehabilitation activities. Mapo. So yun lang yung papayagan natin. Apo. And binigyan natin sila ng 30 days from receipt within which to conduct their safe closure and rehabilitation. Opo. And then may open silang bago na landfill. Yes, nakapag-open na sila ng bago. Ito ay isang cell na kung saan in place yung ating mga parameters pursuant dun sa ating batas and regulation. Ayun pala naman So ibig sabihin habang ang gumugulong ho itong isyong ito, kasi 'di ba sa mga kababayan natin yun lang naman minsan ang kanilang gusto ring malaman. So may bago ba? Kasi parang nasagad na yung sinasabi ninyo, punong-puno na yung landfill na yon. And then 'di ba may dalawa pang ang namatay. So ang general situation ba hindi lang sa Davao but the whole country, attorney, ay may mga iba pa bang ganyan na nasagad na, kumbaga punong-puno na, kaya kumbaga parang waiting na lang na gumuho ito, mag-collapse at maka-aksidente pa ng tao? Sir Ricky, yun ang patuloy namin ina-assess. May mga instructions na kami sa lahat ng regional directors namin ng Environmental Management Bureau. Opo. Inatasan na namin sila na inventaryo yung lahat ng sanitary landfill
at tignan yung sitwasyon kung sumusunod sila doon sa ating mga Oo. patakaran patungkol sa pag-operate ng sanitary landfill. Kasi recently din nga, 'di ba, yung sunod-sunod na nababalitaan natin pagguho na meron pang ang namamatay. So ang kwan dyan, sir, siguro yung timeline. So kung may kautosan ng ganyan, ilalabas nyo naman yan for sure, no? Yung inyong assessment po dyan, attorney, no? Mga kailan po kaya yan? Meron na kaming assessment at inventaryo niyan at in fact may mga reports na sa amin. Yung ibang mga regional offices ay nagpadala na sila ng mga NOVs, kinausap na yung LGUs para matugunan yung problema, especially yung mga uncontrolled dumping. Aha. Kasi pag hindi natin naayos, like for example yung slope stability, nung mga basura, yun ang cause nung trash line, especially kung may mga malakas na pag-uulan, Tama. continuous yung rainfall, yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng mga aksidente ng Opo. trash line. Opo, at talking of proactive nga measures, attorney. Tama ba ako na pinakamalala pa rin ang sitwasyon pagdating sa mga landfill, Metro Manila? Yes sir, kasi Oo. nga yung volume ng basura Oo. na na-generate dito sa Metro Manila ay talagang Oo. malaki. Okay, malaki. Kaya yung requirement din natin sa sanitary landfill ay malaki din. Kaya yun ang lagi namin pakiusap si Ricky sa ating mga kababayan na seryosohin po natin yung ating pag-segregate sa source sa mga kabahayan natin. And make sure that yung mga recyclable, yung po pwede pang magamit, dalhin natin ito sa ating mga materials recovery facility. Right. Opo. Para yung ating mga sanitary landfill, hindi sila ma-burden at hindi mapuno agad. Kasi alam niyo po, ang ating sanitary landfill sa batas dapat 5 years lang yan eh. After 5 years, isasara mo yan and then maghahanap ulit tayo ng ibang site. Opo. Siguro sa mga susunod na episode, attorney, ay tatawagan ulit namin kayo kasi ang dami ko pang gustong itanong at isumbong sa inyo kasi hindi pa natin napag-uusapan dito yung ilang aspect like yung amoy. Kasi yan, napakahalagang tingnan din po natin. Pero quickly, dahil pasensya na po at sasamantalahin kong pagkakataon at kausap ko na rin kayo, itong naging issue po kamakailan yung pagpuputol po ng mga dekadekadang puno. Hindi na ito basura mga kasama. Nag-shift na ho ako. Dito sa Quirino Avenue, Rojas, para bigyan daan yung Southern Access Link Expressway. Ano na po ang inyong hakbang dito? Ano nang resulta ng inyong assessment dito or investigation po rito? Okay, naatasan na po tayo na mag-conduct ng investigation. Nabuo na po ang team ng Okay. investigators. Kasama namin dito yung ating research arm ng DNR, yung ERDB. Okay. Isang bureau ito ng DNR. And then mga experts from Forest Management Bureau on earth balling. Yeah. Basically, kahapon nag-start na po kami na mag-inspect. Pinuntahan namin lahat ng mga puno, yung kalagayan nila. And then yung mga in-earth ball, yung pag-transplant, yung mga areas, pinuntahan namin dito sa may post office area. May isang area dan, yung hidden garden. At chinek namin yung mga naitanim naming nara. Okay. At natutuwa ako kasi ako personally, pumunta ako kahapon, tinignan ko yung nara na transplant doon. Meron pong mga dahon na sumisibol. Oh, okay. Very So good. ibig sabihin po, talagang tumutubo ang nara na na-transplant natin despite the fact na medyo malalaki na sila. Ang fear kasi ng ating mga kababayan, especially yung mga experts natin na mga stakeholders, parang sinasabi nila na imposibleng tumubo Tumubuli, yung oo. nara. But kahapon talagang personal kong nakita kasama ng mga experts, mga foresters, may mga dahon na green doon sa taas. In fact, I can show you, siguro ipadala ko sa ninyo sa Viber, yung mga puno nakuhanan ko na may green na po, yung dalawang nara tree na malalaki. Saan nga po ito? Yung transfer nito, attorney? Diyan sa Hidden Garden, Oo. dito sa tapat lang ng post office. And then meron dun sa Intramuros sa Cathedral. So lahat po yan, tinignan natin yung almost mga 52 na mga puno na na-transplant. At after our report or after our investigation, we will present yung kalagayan ng lahat ng mga na-transplant na puno. Ayun. So, ano ba yun? 100%
naging successful sa earthballing yung ginawa po ninyo or pero relatively hindi naman kaya? Okay. Yung earthballing at na-transplant na, yun ang binibilang namin ngayon kung ilan doon ang possible na mag-survive at Okay. ilan doon ang medyo mababa ang rate to survive. Oo. So yun ang mga tinitignan ng investigation namin. Opo. Kasi kayo inakusahan dito din ng ecological violence eh. Attorney, may naging sagot na ba kayo rito? Anong isang araw nagkaroon ng hearing sa Regional Trial Court sa Manila. At ang mga respondents dito ay SMC, Yeah. DNR, yung subcontractor ata ng SMC kasama dun sa case. So sinagot naman natin ito, katulong yung ating Office of the Solicitor General. Ang primary prayer nila nung hearing na yon is for the issuance of temporary environmental protection order. Okay. So dahil naipaliwanag din ng ating abogado, ang Office of the Solicitor General, hindi agad-agad nag-issue ang ating Regional Trial Court. Kasi may batas tayo na pagdating sa public infrastructure, especially yung mga PPP projects, hindi basta-bastang pwedeng ipatigil through a temporary restraining order. So doon po sumentro yung mga discussion ng ating mga abogado. Opo. At ano kanyo yung ini-issue na isa? Environment. Yung, temporary environmental protection order. So hindi po yan na grant during the hearing last yesterday. Right. Sige, kami huy mag-aabang dito kasi ang nininilay-nilay ko nga nung lumabas itong usaping ito yung contradiction, attorney, na gusto mong i-modernize because yung mobility kasi kailangan yan, so we have spaces for mobility ng sasakyan, but at the same time you have to balance din yung magiging pinsala nito talaga sa environment at kumbaga kawawa talaga din yung mga punong, 'di ba, decades old na tapos napuputol. But to my mind, hindi naman ito basta-basta talagang ura-uradang gagawin niyo. Dumaan yan sa matinding pag-aaral, attorney. Yeah, tama yan, Sir Ricky. And in fact, kahapon nung pumunta ako kasama ng ating mga experts, may mga nakita kaming puno na talagang hazardous na rin sa atin. Yes, yun nga. Oo. Kasi yung iba nabubulok dun sa mismong trunk niya. Bulok na, kaya hindi na maayos yung kanyang pagtubo. At anytime, dahil yung iba rito mga exotic na mga trees, pag sinabi nating exotic trees, hindi talaga siya yung tumutubo dun sa area. Oo. Mga mabababaw yung kanyang root system nito. Kaya pag may mga malalakas tayong hangin, bagyo, ito yung mga usually na na-uproot. Pero hindi ito yung mga ligaw na puno. Talagang tinanim ito deliberately. Yeah, oo. Kagaya ng mahogany, kamatsiling. Ito yung mga exotic na hindi talaga native dun sa area. Alright. So, may mga experts tayo na nagsasabi na ito pag in-earthball, mababa na yung survival rate nito kasi damage na nga, nagdi-decay na yung gitna ng puno. Opo. So, isa ito sa mga inassess natin sa investigation and may mga puno naman na nakikita tayo na healthy talaga sila. At ito po ay makakaasa po yung ating mga kababayan na ang DNR po ay hindi magpapabaya. Okay? Pag nakita natin na possible pa siya sa earthballing, then we will do our best na maisaayos ang pag-implement ng earthballing at maitanim natin siya na maayos. And we will be transparent about this. Pwede naman yung ating mga kasamahan sa media, yung publiko, pwedeng bisitahin yung mga areas na ito. Kanina na-focus dito sa screen yung tumutubong Nara tree na doon. So nakakatuwang tignan. Pwede nating bisitahin ito if you have time, Sir Ricky. Okay, sige. So, Asek, kami makikipag-coordinate ulit. Maghuntahan ulit tayo sa mga susunod pong araw pag mahaba-haba yung oras natin dahil, pag pinag-usapan din talaga yung ecology, environment, napaka-interesting ho niya at importante sa atin. Asek, thank you po at magandang umaga sa inyo.
Yeah, Sir Ricky, maraming salamat sa iyo and sa mga tagapakinig ninyo para sa pagbibigay sa amin ng oras para makapagpaliwanag sa ating mga kababayan. Thank you, sir. Attorney Norlito E.A. Enaran. Siya po ay CESO 3 at Assistant Secretary for Legal Affairs, Enforcement, Human Resources, and Field Operations for